Magandang umaga, nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Ligtas nang nakarating sa bansa ang 25 Pilipinong inilikas mula Israel. Kabilang sa dumating ang mga OFW at isang bata na sakay ng Oman Air at lumapag sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Sila ang ika-4 na batch ng mga OFW na apektuhan ng kaguluhan sa gitlang silangan. Kabilang sa ibinigay na tulong ng pamahalaan ay ang pinansyal, medikal, transportasyon at pansamantalang matutuluyan. Tinawag ng Land Transportation Office na fake news ang kumakalat sa social media na tumaas na 100% ang bayad sa motor vehicle registration. Ayon sa abiso ng LTO, hindi totoo ang ganitong pahayag. Binigyang diin ng LTO na patuloy silang nagsisikap na gawing mas abot kaya ang kanilang serbisyo, lalo ngayong nahaharap sa krisis pang ekonomiya ang bansa. Sinabi ng LTO na ang mga bayad sa rehistro at pang transaksyon sa kanilang ahensya ay batay sa mga alituntunin at batas na naaprubahan ng gobyerno. Hinikayat ng LTO ang publiko na maging mapagbatsyag at laging suriin ang kanilang official website upang hindi maloko ng ilang individual. Hindi na itutuloy ng grupo ng mga pampasaherong jeep ang ilulunsad sana nilang transport strike sa Lunes. Ang mga grupong ito ay kinabibilangan ng Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines o FEDJODAP at Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas o LTOP. Sa halip, makikipagpulong sila sa mga opisyal ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising Regulatory Board upang talakay ang dagdag singil sa pamasahe. Ayon kay FEDJODAP Chairman Dio Soto, iaatras na nila ang planong transport strike dahil sa balitang ibibigay na ang kanilang hinihiling na 2 pisong dagdag singil sa pamasahe at gagawin ang 10,000 piso na fuel subsidy. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow it like kami sa aming social media sites at sa PTV PH. Ako si Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.